mag-isa ka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sini at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, di lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balikan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisas Habsa. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Naibugabing ito ng Martes. Sa ating pong headlines, ang miyanda sa EPIRA Law ay ang mapagtibay daw po ng Kongreso bago magpasko. Meralco nababahala sa hirit na tanggalin ang system loss. Samantala naman, dating House Speaker Martin Romualdez pinagpapaliwanag ng ombudsman sa reklamong plunder at graft. Hawak na ebidensya ni Senador Ping Lacson kaugnay ng umano'y ghost project sa Taguig, isinumiti na sa ombudsman. NBI Director Melvin Matibag, toro tangging pagmamay-ari ang 72 milyong pisong mansyon sa California, USA. Singil sa pasahe sa eroplano may malaking pagtaas sa Agosto. Supplier naman ng construction materials sa Gumuhong Gusali. Sa Pampanga, sinalaki ng NBI at ng PAOK. Ilang lugar sa Metro Manila biglang binaha sa malakas sa pagulan ngayong gabi. Sa dibong TNT Global News, 40,000 kabahayan wala ngayong supply ng kuryente matapos po ang magnitude 7.1 na lindol sa Japan at inihinala hong may mga namatay na natrap po sa isang gumuhong mall doon. Sa dibong TNT Sports, Alex Ayala sasabak sa una niyang mixed doubles tournament sa US Open. Sa showbiz, MTRCB, pinatawag po ang producers ng It's Showtime dahil daw po sa viral scene noong July 24. TNT. Tomorrow's News Tonight. Sa ating mga balita, binhang ilang lugar sa Metro Manila sa biglang buhos ng malakas na ulan ngayong pong gabing ito. Hanggang tuhod na bahang sumalubong sa may C5 Kalayaan sa Taguig City, kung saan hindi na kayanang dumaan ng maliliit na mga sakyan. Habang gutter deep naman ang baha sa Bonnie Avenue sa Mandaluyong City
dito po sa may Ross Boulevard at Andres Tramo intersection sa Pasay. Gayon din sa P.O. Campo Service Road sa lungsod na Maynila, kung saan mayroon pang tumumba na isang puno dahilan para isang linya lamang ang nadaanan. Sa uling forecast nga po ng DOST Pag-asa, asahan ho ang mahina hanggang sa katamtamang lakas ng ulan na may kasamang pagkulog sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Sa ating pong situationer sa labas ng ating impilan, ating alamin sa report ni Edwin Duque, kaugnay po dyan sa area naman ng Camanava at Quezon City. Kumusta na nga ba ang biglang pagbaha dyan kanina sa malakas na buhos ng pagulan, Edwin? Lakay Ray, tumila na yung malakas na ulan. Halos umabot ito ng sa kalating oras na agad namang huminto. Bagamat may mga ilan dito sa may bababang lugar sa bahagi ng Valenzuela, ang umabot ng halos 6 to 8 inches yung lalim ng tubig o katumbas ng Gatoy Deep. Pero hindi naman ito naging hadlang para makatawid yung ilang mga sasakyan, lalo na yung mga 4 wheels at wala ring naitalang mga tumirik na sasakyan. Maging itong bahagi naman ng Novaliches sa Quezon City ay umabot din ng halos ng hanggang 6 inches yung tubig baha doon sa mababang lugar na dinadaanan ng mga sasakyan. Pero hindi naman ito naging hadlang din dahil tumigil yung ulan. Pero kung ito ay sa tansa ng Quezon City, kung ito nagtutuloy-tuloy, ay maaari itong tumaas pa ng higit doon sa hanggang 6 inches ang taas na posibleng maging dahilan naman para magkaroon ng mga estudyante na sasakyan. Pero dahil sa mabilis na pagtigil ng ulan, ay hindi na ito lumala pa o lumalim pa yung mga binahang lugar sa Quezon City at bahagi naman ng Valenzuela. Hindi naman na binaha sa bahagi ng Malabon, Caloocan at Nabutas. Ngayon makairay ay maliwanag na yung kalangitan, hindi tulad ganina na kitang-kita natin kahit gabi na ay madilim. Pero sa oras na ito, wala nang mga palatandang may mga pagulan pagmalakas. Pero dahil nga sa sama ng panahon, pabigla-bigla na lamang kung biglang kapag ganitong medyo maitim ang kalangitan, maya-maya bigla na lamang bumubuhos yung malakas na ulan. Samantala, Lakay Ray, kani-kanina lamang ay kinumpirma ni Police Colonel Joey Comort ng Caloocan at pulis ng Caloocan na sinampana ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ngayong hapon. Ang driver ng truck na si Kelvin Lintag, 37 years old, ng Porac, Pampanga, na nakasagasa naman sa bagitong pulis na si Patrolman Chris Herodero, 31 years old, ng Pasada State sa Caloocan City. Ang biktima ay galing ng duty sa SONA kahapon at kaninang madaling araw nga ng pauwi na ito ay nadikitan nito ang isang truck na sa bahagi ng City Road, kaya siya ay nahulog at nagulungan ng kanyang katawan. Bagamat na itakbo pa ito sa pagamutan, pero anibal na ang namakarating sa Caloocan Medical Center. Ang biktima, Lakay Ray, ay nakatalaga sa Admin Holding Unit ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Rich 1 to 3 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Samantala naman, sitwasyon po sa may Las Piñas City sa report ni RH27 Noche Cacas. Noche. Lakay Ray, wala nang ulan na sa mga oras na ito. Di tulad kanina na bumuhos yung napakalakas na ulan. Wala rin na-report na reported na may pagbaha dito sa lungsod ng Las Piñas, maging doon sa may area ng C5 Road. Nagkaroon lamang kanina, Lakay Ray, doon sa banda sa may Pasay area, doon sa may southbound lane ng Roas Boulevard, yung bago umakyat ng Buendia flyover ay mataas, gutter deep yung tubig baha dulot ng napakalakas na ulan. Wala namang untoward incidents sa ating nadaan ng mga lugar sa Pasay, Parañaque at maging sa Las Piñas City. Samantala, Lakay Ray, wala nang buhay ng matagpuan ang isang lalaki sa Creekside
ng Sitio Talon, Bilad, Paliparan 1, Dasmariñas sa City, Cavite. Ang biktima ay kinilalang si alias Warren. Ayon sa report, isang back operator ang nakapansin sa biktima sa nabanggit na creek. Agad siyang humingi ng saklolo sa barangay. Wala namang sign na nagkaroon ng foul play ang biktima. Posibleng nahulog sa bangin ang biktima at dumaristo sa ilog. Nailalim na sa autopsy ang nasabing bangkay. RH27, Nuchikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Noche Kakas. Tomorrow's News Tonight. Sa ating pong mga balita, kaya na pong ihabol ng Kongreso ang panukalang batas para mamyandahan ang IPIRA Law bago magpasko. Ayon po kay House Deputy Speaker Janet Garin, dahil nabanggit ito sa ikalimang sona ng Pangulo, umasa naman ang mamayan na ganitong mararamdaman sa singil sa kuryente. Subalit umasa naman si Garin na isa-certify as urgent bill ito ni Pangulong BBM para mapabilis ang epekto, lalo na ang pagtanggal ng system loss sa mga consumer. Sakaling may habol at mapagtibay, maganda niya itong pamasko. Subalit kung si Garin ang tatanungin, tatawagin niya itong regalong panghabang buhay mula sa Pangulo. Well, it will entail an amendment to the IPIRA law until December. Kung gugustuhin, kaya naman. Pero of course, andun kasi yung pakikipag-usap rin sa Senado, no? Lalo na kapag merong mga bagay-bagay na kailangang pag-usapan ng masinsinan. Pero hindi ko siya tatawaging pamasko. Tatawagin ko siyang regalong panghabang buhay galing sa Pangulo. Si House Deputy Speaker Janet Garin. Samantala, kailangan daw pong kumilos kaagad ng Kongreso at pagtibayin ng panukala na magbabawal sa mga distribution utilities na mabawi ang system losses pamagitan ng pagpapataw sa electric bill ng mga consumer. Ito bang niyag naman ni Congressman Terry Ridon, Chair ng House Committee on Public Accounts. Ayon po kay Ridon, dapat agad na repasuhin ng mga umiiral na regulasyon sa panig ho ng Energy Regulatory Commission o ERC para mabawasan daw po ang system loss charges habang hindi pa napagtitibay ang bill. Sa panukalang amyenda naman sa IPIRA Law, dadan po ito sa Kongreso at walang katiyakan kung kailan ito mapagtitibay. Iginit pa ni Ridon, ipagbabawal din na recovery resulta na inefficiency, palpak na maintenance, mga ninanakaw na kable ng kuryente at iba pang problema. Tomorrow's News Tonight. Target namang tapusin ng Kamara ang pagbalangkas sa tax relief measures sa darating na buwan ng Agosto. Kaugnay po ito na naging panawagan naman sa Kongreso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang SONA na itaas pa sa 350,000 pesos ang threshold para sa income tax exemption. Ayon po kay Congressman Miro Kimbo, Chairman ng House Committee on Ways and Means, mahaba pa magiging proseso bago ito tuluyang maisabatas. Kailangan din naman pag-aralan kung saan kukunin na magiging revenue losses sa naturang tax exemption sa ilang mga magagawa at malilit na negosyo. Hindi po ito pwedeng i-take up ng Senado hanggang di kami natatapos. Dahil tulad ng appropriation, ang tax loss po, kailangan manggaling sa amin. Kaya kailangan po namin bilisan. Ang unang hakbang lang po, inaantay namin yung pag-submit ng DOF ng kanilang centralized version. Kasi ang mangyari po dito is, hindi lang naman po ito yung magiging magagalaw pagdating po sa pagbubuwis. Ay pati po yung minimum tax ng ating mga maliliit na mga negosyante na 2%, ay inaalis na rin po yun. At kailangan din po natin makapaghanap ng iba't ibang sources din po ng new revenue. So ibabangga po natin ito. Kung mawawalan po tayo dito ng 42 billion, dito po sa pagtaas ng tax exemption, kailangan po natin ma-recover yon sa iba't ibang mga produkto. Yan po mga kaibigan, si Congressman Miro Kimbo ng Marikina, Chairman ng House Committee on Ways and Means. Iginagalang naman ng Manila Electric Company o Meralco ang panukala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na miyanda sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA Law na tanggalin ang system loss charge at ang value added tax o VAT. Tinagpo ng kumpanya na makikilok naman ito sa mga talakayan kasama ang Kongreso at mga ahensya ng pamahalaan hinggil sa mga mungkahing pagbabago sa IPIRA Law.
Subalit sa pahayag naman ng Meralco, iginit po nito na karaniwang operational aspect ang system loss sa mga distribution utility at laging gumagawa na hakbang ang kumpanya para ito'y matugunan. Suportado naman ng ERC ang panawagan po ni Pangulong BBM na alisin ng system loss charge at VAT sa singil sa kuryente. Kaya may pagtulungan ito sa pamahalaan upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga consumer habang tinitiyak na mananatiling maayos at maasahan ang serbisyo ng kuryente sa buong bansa. TNT Tomorrow's News Tonight. Tutol naman si Senadora Risa Hontiveros sa mungkahing gamitin ng nuclear energy bilang pagkukunan ng supply ng kuryente sa bansa. Kasunod po ito ng pahayag naman sa ikalimang sona ni Pangulong BBM na ikonsidera ang paggamit ng nuclear energy. Ayon po kay Hontiveros, walang indigenous na mapagkukunan ng supply ang Pilipinas para sa nuclear energy kundi kailangan mag-import ng mga radioactive materials at sa proper disposal ng nuclear waste. Katwiran po ng Senadora, napakarami pa nating source ng renewable energy na hanggang sa ngayon ay hindi pa raw ho nagagamit tulad naman ng hydra o dam, solar at wind power na mas ligtas gamitin. I'm sorry, hindi ako sang-ayon sa pag-celebra ni Presidente tungkol dyan. Dahil hanggang ngayon, wala naman po tayong indigenous na raw materials para sa pag-generate ng nuclear energy. Iaangkat pa po natin lahat yan ng mga radioactive materials. At hanggang ngayon, wala pa po tayong siguradong pamamaraan na i-dispose of ng ligtas ang mga radioactive wastes. At sa kabilang dako, ihama na napakarami pa po natin mga potensyal at underdeveloped pa na renewable energies na likas dito sa ating archipelago, libre po sa atin, ligtas kumpara sa nuclear energy. Yan po si Senadora Risa Hontiveros. TNT Tomorrow's News Tonight. Nakatakda namang tumaas ang singil sa pasahe sa mga eroplano. Sa unang bahagi naman ng Agosto dahil daw po sa nakatakdang pagtaas ng fuel surcharge epekto ng muling pagtindi ng tensyon sa gitnang silangan. Sa advisory ng Civil Aeronautics Board o CAB, kasadong itaas daw po ang fuel surcharge mula level 8 ngayong pong Hulyo ay gagawing level 13, epektibo Agosto 1 hanggang Agosto 15 ngayong taong ito. Sa ilalim po ng fuel surcharge level 13, ang mga pasahero daw po ng mga eroplano ay kailangang magbayad ng mula 423 pesos hanggang 1,237 pesos. Para sa domestic flights, depende naman sa layo o distansya ng paglipad ng eroplano. Habang international flights naman ay mula 1,396 pesos hanggang 10,385 pesos and 42 centavos. Ang fuel surcharge ay isang optional fee at hiwalay sa base fare na ipinapasa po ng airline company sa kanilang mga pasahero para makabawi sa gastusin ng mataas na presyo ng jet fuel. Gayunman, kailangan munang magsumite ng aplikasyon ng airline companies para sila payagang magpato ng fuel surcharge sa kanilang mga pasahero. TNT Tomorrow's News Tonight. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ang administrasyon sa mga mungkahi ng mga lokal ng pamahalaan ng publiko para higit pang mapabuti ang mga programa ng pamahalaan. Hinimok din ng Pangulo ang mga opisyal ng local government units at mamayan na magrekomenda ng mga serbisyong makatutugon sa pangailangan po ng kanilang komunidad. Ayon po kay Pangulong BBM, mas batid ng mga LGU ang sitwasyon at pangailangan ng kanilang mga constituent dahil sila ang pinakamalapit sa mga tao. Sa pamagitan naman ng pagtutulungan ng pambansa at lokal ng pamahalaan, mas mapapalawak naman ang kaunlaran at magiging mas mabilis ang pagtugon sa mga problema ng mamayan. Pinagpa ng Pangulo sa kanyang mensahe sa pamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim po ng Socio-Civic Projects Fund para sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Binigyan din ni Pangulong BBM ng pinakamahalaga ay maramdaman daw po ng mga mamayang Pilipino
ang tunay na benepisyo ng mga programa at proyekto ng gobyerno. Kung kaya namin gawin, kung ito ba, ay kung ano pa ang sasabihin ninyo sa amin, kung ito ba ay makakatulong ng mabuti sa ating mga kababayan, hanggat kaya po ng ating pamahalaan, gagawin po natin para tiyakin na lahat ng pangangailangan ninyo o karamihan ng pangangailangan ninyo ay maibibigay natin sa inyo. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala may ilan namang natuwa, habang may ilan namang hindi bumilib sa ikalimang sona ni Pangulong BBM kahapon. Sa pag-ikot po ng DZRH News sa Pasay, may mga natuwa lalo na sa pagbanggit ng Pangulo na amyenda sa EPIRA Law na magtatanggal ng system loss charges at VAT sa singil sa kuryente. Kahit pa paano makatutulong na rin umano ang bawas sa singil sa kuryente na tumataas naman sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Gayunpaman, meron ding hindi believe sa naging sona ni Pangulong BBM na anilay puro pangako lamang. Maniniwala lamang sila sa mga pahayag ng Pangulo kung makikita at mararamdaman ng sambayan ng Pilipino ang pagpapatupad ng mga programa. Yun nga, yung systems loss ng Meralco, alisin na yun para pabawasan naman yung mga babayarin ng mga taong bayan. Ipakukulong na niya na yung Maldes ba? Kasi meron naman siyang nagawa na maganda dito sa bayan natin. Mababawasan yung gastusin namin sa lalo na sa kuryente. Masyadong malaki na yung sa kuryente namin natutuwa naman ako na mabubuwasan niya kamo yung kuryente ngayon. Ala, puro nagpangako. Dapat gawin niya bago magsalita. Standby pa rin po si Papang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. And Tomorrow's News Tonight. Yung daw pong supplier ng construction materials sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, abay sinalakay daw po ng NBI at PAOK-C. Sa pong TNT Global News, 40,000 kabahayan walang kuryente ngayon matapos naman ng magnitude 7.1 na lindol na tumama po sa Southern Japan. Sa sports, Alex Ayala sasabak sa una niyang mixed doubles tournament sa US Open. At sa showbiz, MTRCB pinatawag po ang producers ng It's Showtime dahil umano sa viral scene noong July 24. Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras, alas 9:32 ng gabi. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng